kahit dumating yan sa inyo ng walang blanko, ang mali ninyo ay hindi nyo chinek yung mga kung magkano yung nilagay niyo sa NEP at magkano yung amount na bumalik. Hindi kayo nag-react, hindi kayo hindi kayo nag-examine ng differences noong mga insertions na nakarating sa inyo diyan. Pinalampas niyo nga yung AKAP eh. Pinalampas niyo nga yung hiningi ng House of Representatives na additional 17 billion. Mas malaki pa dun sa original na nire-request nila. 'Di ba? Anong klase yun? Hindi niyo pwedeng sabihin na wala kayong kinalaman dito dahil nung nakarating sa inyo ay kumpleto naman na yung budget. Kasi pwede niyo i-veto yung mga bagay na dinagdag nila kung gusto ninyo. Pero inalaw ninyo. Bakit? Ibig sabihin, either sobrang tanga nyo lang or kasabwat kayo. And sa akin, mas malaki talaga yung dyan na kasabwat kayo. Kasabwat sila sa pambababoy ng budget. Pagmamanipula ng budget. May nakakaloka yung nilabas ngayon, kahit hindi lumabas yung yung nasabit na GAB, na blanco pa din, kahit hindi lumabas, yun yung sinasabi nila ni sino ba to? Esperon. Tama, Esperon, no? Na parang wala kaming kasalanan diyan. Parang, uy, gago ka? Parang, ikaw ba Bersamin. Pag binigay sa'yo yung pipirmahan mo at i-review mo, syempre hingin mo, asan yung mga reference data nito, asan yung nito, titingnan mo, ikukumpara mo, hindi yung pipirma ka lang kasi nakita mo walang blanco, tapos, walang blanco, bawasan ko na lang. Hindi ganun yun. Kukunin mo yung enrolled bill at kukunin mo rin yung reference na ginamit sa enrolled bill, yung mismo yung BICAM report, para makita mo na yung pinipirmahan mo, align. Actually, kukunin mo, yung enrolled bill nga, hindi mo na kukunin, ang kukunin mo talaga dun yung BICAM report, kasi yung BICAM report yung pinaka-official na reference, hindi yung reference na enrolled bill, diba? So, check mo yun. Kasi ang nila, Mami Laika, ang tawag dito, ang narrative nila, and meron ako nakita nito, parang Attorney Bueno yata yun nag-post, ang explanation nila, at ito rin yung explanation nila, ng mga bobong BBM vloggers, sila Thea Tan, nila Jam Magno, ganyan, tsaka yung mga nila, yung parang, mga main vloggers nila, ganyan. Ang narrative nila is, ang GAB daw, ang basis ng DAA. Ganon. So yung GAB, yung bill na yon, hindi daw ito yung bicameral report. Ganon. So they are really trying to parang break the legislative process in order to make it appear na masiseparate mo yung GAB at saka yung bicameral report. Ganon. Alam mo nga sila Jam Magno sa kanya sila Thea Tan, nakapagtrabaho ba sa corporate yung mga hayop na yun? Napakabubobo. Kakagigil. Totoo. Ayun. Nag-fringe pa ng beauty queens, di ba, Miss Laika? Kasi yun yung pinaperpetuate ni yun yung pinaperpetuate ni Goddess na na kwento. Kaya nga ako bisit ako kay Goddess kasi parang bakla. Ang tawag dito, sabi mo gusto mong i-debunk si Jun Abines. Okay, fine, sige, i-debunk mo si Jun Abines na walang bakante sa 2025 budget, pero ikaw perpetrator ka rin ng fake news eh. Para sabihin mo ng GAA ay based sa GAB at hindi based sa BICAM, you are totally forgetting the budget process in its entirety. At alam mo naman, kahit naman si Kong Ungab, in-explain niya rin kahapon na ito kasi yan, ang basis ng GAB nung magiging enrolled bill mo. Ito na yung reconciled version ng GAA, ng General Appropriations Bill. Okay? Yung enrolled bill na version yan is the reconciled version. You cannot reconcile by sitting alone. Dadaan yun sa BICAM. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng enrolled bill na walang BICAM. Pagkatapos ito naman si Goddess, ang basis ng GAA ay ang GAB, hindi ang BICAM report. Yan ba yung kahit na sa totoo lang, kung ganyan yung presidente natin, natinig lang niya is yung GAB, hindi yung BICAM report. Tapos doon na siya nag-decide kung anong gagawin niya doon sa pagpirma para maging GAA. Wala pa rin siyang kwenta. Kasi kahit sa ang kumpanya, hindi nangyayari yung ganyan. Kukunin mo lahat ng dokumento para masigurado mo yung pipirmahan mo at lalo na budget yan yung ipapasa mo. Is nagtutugma lahat ng numero. Lahat ng sabi ng mga tumataya sa project nila na kailangan ng budget, titignan mo. So kung hindi mo tinignan, anong ginawa mo? Wala kang kwentang trabahador. Kumbaga sa corporate yan, wala kang kwentang boss. Tanga ka. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Bersamin na, uy, wala kami kinalaman dyan. Parang isa ka pa. Parang ikaw ang niya, di ba? Executive Secretary, ikaw yung dito President, hinayaan mo maging ganyan si BBM. Oo. Sobrang nakakaano yung parang, na lang talaga, PR na lang yung labanan nila. Hindi na reasons eh. Hindi na yung tama, hindi na yung linawin yung issue, hindi na about paglilinaw ng problema. Ganun. Ang talaga nila, PR lang. Parang, for example, from the outside looking in,
pagbabasahin mo yung mga post nila, for example, or pakikinggan mo yung mga videos nila, no, na in-interview sila, parang dinidepensahan nila yung budget, but at the same time, parang naguhugas kamay sila. Kaya parang nakakalito, mas nakakalito pa. Oo, kasi hindi nga nila kung pakikinggan mo yung explanation ni Kong Ungab, hindi mo po pwedeng depensahan na okay yung budget kung yung prosesong pinagdaanan niya ay may mali. Ngayon parang ang gustong palabasin nila, hindi kasi sa amin okay naman yan nung dumating eh. Okay naman yan nung dumating eh. Ganun parang mga bakla, kahit dumating yan sa inyo na walang blanco, ang mali ninyo ay hindi nyo chinek yung mga kung magkano yung nilagay niyo sa NEP at magkano yung amount na bumalik. Hindi kayo nag-react, hindi kayo nag-examine ng differences noong mga insertions na nakarating sa inyo diyan. Pinalampas niyo nga yung AKAP eh. Pinalagpas niyo nga yung hiningi ng House of Representatives na additional 17 billion. Mas malaki pa dun sa original na nire-request nila. 'Di ba? Anong klase yun? Hindi mo pwedeng sabihin na wala kayong kinalaman dito dahil nung nakarating sa inyo ay kumpleto naman na yung budget. Kasi pwedeng yung i-veto yung mga bagay na dinagdag nila kung gusto ninyo. Pero inalaw ninyo. Bakit? Ibig sabihin, either sobrang tanga nyo lang or kasabwat kayo. And sa akin, mas malaki talaga yung dyan na kasabwat kayo. Kasabwat sila sa pambababoy ng budget. Pagmamanipula ng budget. Ayun. Sagutin ko lang yung kwento ni Spoiled Ashley. Sabi niya, Ate Joey, kumusta ang living conditions ni Colonel Grijaldo? Di naman ba siya pinapatay ng kuryente? Like ginagawa nila kay VP? Nakakakain ba naman siya ng maayos? Okay lang ba ang food niya? Sabi niya gano'n. Sa impression ko ha, ang sabi niya kasi, tinanong ko kasi sa kanya, sabi ko gano'n, okay lang po ba kayo dito? Ganyan-ganyan. Sabi niya, actually, mas okay. Mas kumbaga parang mas, kasi di ba, syempre pulis siya, tapos pulis yung mga nandun. So, kahit papaano, may, diba, yung hindi siya, nirerespeto siya dun sa Police Station 6. bilang may courtesy pa rin sa kanya yung mga fellow police niya. Oo. Kababuhin ng mga yan siguro. Oo. Kasi sa House of Representative, sabi niya kasi ang hirap kasi doon, talagang parang lahat ng kailangan niyang gawin, kailangan niyang ipaalam, kailangan niyang isulat sa HOR. Ganun. Wait lang, Miss Joey, nung nasa detention pa siya ng HOR, nakakagamit siya ng phone? Nakakagamit din, 30 minutes every day. Ay, ganun? Mm-hmm. And then they get his phone? I think so, oo. Pero dito, ganun? Ayun, Ayun. Pero hindi siya nakaselda sa Police Station 6? Parang in the room lang? Or kasama siya ng general population? Hindi naman siguro, no? Parang hindi yata, parang nakaseparate naman yata siya ng nakaseparate naman, hindi siya kasama ng general population. So, inaano pa rin naman siya? Inaasikaso pa rin naman siya ng mga police? Kasi hindi naman siya criminal eh. So, hindi naman siya hinahalo. Oo. Ayun. Hindi naman siya hinahalo. Yun nga lang kasi, yun talaga, deprive pa rin siya yung liberty niya, ganyan. Hindi ako makapaniwala na umabot sa puntong kailangan siya ilipat ng presinto from HO to presinto. Parang ang OA na. Totoo. Sobrang OA. Ayun. Sobrang OA. Ayun. Anyway, so yun, mukhang parang in terms of living condition, yung impression ko, mas okay siya dito sa Police Station 6. Simply because, syempre, mga pulis yung nagbabantay. So, syempre, kahit papaano, siya yung kumbaga mas sa kanya, mas maalalahanin doon sa mga pangangailangan niya. Sa House of Representative, ipit na sila talaga doon eh. Kasi lahat daw talaga ng doon, lahat ng gusto nila, kailangan nilang isulat. Ganun, kung gusto mong magpagupit, kung gusto mong magpaano, ganun. Kaya di ba tingnan mo sino nga yung police na tumegi kay Jaguar? Ay! Tama, yung kinontempt din nila kasi parang sinabi niya na ay hindi ko mo pinagsisisihan na nabaril ko mo si Jaguar. Tapos na-contempt siya. Hindi si Colonel Marcos, yung isa pa. Ayun. Yung dati yung itsura niya, tapos yung itsura niya now. After, oo. So kaya pala sila umaabot sa ganun. Kasi, kasi ultimo yung pag ganun, yung pag-shake. Kailangan pa ipaalam. Ay, OA. OA talaga. Oo, kasi papaano mo kasi gagamit ka ng pang-shibe, paano kung saktan mo yung sarili mo? Tapos kaya yun, mahigpit yung sa ganun. Pero Mami Joey, may pamilya ba si hindi naman to, Mami, preso. Alam mo na. Di ba? Hindi naman to preso. May pamilya ba si Grijaldo? Oo. May pamilya ba si Grijaldo? Meron siyang family.
Pero ano naman 'to, mukhang dadalhin niya sa dulo yung laban 'no, walang atrasan. Wala, kasi sabi niya hindi siya mag-e-MR, eh. "Hindi, kaso na ako sa Supreme Court," Oo. sabi niya. Mm. Alam mo ano lang naman yan, kung tataya ka lang naman, malaki yung chance na maging hero ka. Anyway kung 'di ba, ano bang gusto mo, maging andiyan ka nga or pero minumura ka naman ng taong bayan, maraming galit sa'yo or maging hero ka for saying the truth. Anyway, yun naman talaga yung dapat, sabihin mo yung totoo, 'di ba? Mm. So, saludo ako sa kanya. So, dapat Oo. i-ano natin si Colonel Grijaldo. Oo, palakasin rin natin yung loob. Loob, supportahan natin. Oo. Kasi 'di ba nga pagka ikaw kaya mong mag-risk, 'pag hindi ka takot amin sinabi talaga yan ng tatay ko, eh. 'Pag ikaw hindi ka takot magutom, hindi ka kompromiso. Oo. 'Pag hindi ka takot Kung hindi ka magutom, hindi ka magpapera, papakompromiso. pag kaya mong mag-ulam ng bulanglang na talong at bulad, Mm. hindi ka makokompromiso pag sanay ka Hindi sa hirap. makompromiso. Kasi sanay ka sa hirap, correct. Ngayon. I-address natin itong si Ako ay Bobong Pilipino movement. Ang bobo mo po, tumigil ka na diyan. Sabi ni Saita. Anong sabi niya? Hindi ko makita. Asan yung ano niya, comment niya? Teka, di ko pa nakikita. Magpahilong tayo ng kaso. February 16 bang may rally sa London? Ayan. Pero mami, nakakaawa rin si Colonel Grijaldo, no? At least si, sino ba to? Wilkins. Yung PM, hindi. Tama ba? Yung military natin, may suporta siyang nakuha, di ba? Kaya natakot sila. Kaya lang yung PNP talaga natin, yung kapulisan natin, ano na siya, tainted na. Kasi kung may mga matitinong pulis talaga yan na maninindigan para kay Grijaldo, tingin ko hindi nila mapipitit si Grijaldo, eh. Oo. Well, good thing meron ng mga retired chief of staff ng yung naging chief, PNP chief na nagsalita doon sa pambubuli kay Colonel Grijaldo. Kasi kaya nga nila gustong kontrolin ng PNP kasi alam nila yung PNP mas masunurin kaysa sa AFP. Oo. Kahit Diba? alam mo ano yan, template yan ng panahon ng tatay. Ganyan din. Di ba yung chocolate police si Marcos? Di ba? Yung mga police mismo. PC yung naging nun di ba? Oo. Parang yung taga-gawa ng mga dirty job nila. Oo. Ginawang enforcer nung matanda yung PC. Ng mga niya. Sabi ni, ito, ako ay Filipino movement. Bobo, nag-usap-usap at nagmamarunong pero walang alam. Sabi ni ako, akyat ka nga, tapos tingnan natin kung ano ang alam mo. Pakita ka muna ng mukha mo. Ako ay Pilipinong bobo movement. Sabi ni, walk the talk, file a protest in the Supreme Court. Bakit protest ang ipa-file sa petition po ang pina-file doon? Tama. Di ba bobo mo? Anong protest? Ano yung COMELEC? So COMELEC protest yun. Protest, pwede mo i-file doon. Election protest. Tanga. Ayun. So, ako sa Pilipinas. Po. Magsama kayo ni Congressman Dan Fernandez, ha? Akit na dito, Bill. Sa dami mo palang comment. Either any one of you to file a case sa Supreme Court, mag-file na nga. Okay. Mag-file na nga. Kung di ba naman bobo, di ba? Hindi raw TikTok, hindi raw Facebook or TikTok yung ganyan-ganyan. Ba't ikaw nandito? Bakit tingin mo ba ano ba to? EDSA pa tong Filipino movement? EDSA ba yung Facebook? Doon ka sa EDSA, gago ka. Bobo mo. Total, gusto naman niya mag-file ng protest. Punta siya doon. Yung Miss Joey, si Colonel Grijaldo, may minabasa ako doon sa comment ng Tika Davao, hindi naman pinapabayaan nung si Pulong ang tumutulong sa pamilya niya. Kay kanino? Kay Colonel Grijaldo. Pulong. Talaga? Oo. Nabasa ako dun sa, yung ni si Embaste. Yung niya dun. Nabasa ko. Si Lacson nagsasalita bakit kapatid ko yan? Si Lacson, nagsasalita talaga siya. Pati si Grace Poy na niya na bakit nga daw kumayag doon sa AKAP na binigyan lang ng share na ganito, umukay kasi samantalang binuburan. Ano ko senior kay pinagagagawa ni Grace po, no? May alam na ako. Malmad ni Lacson eh. Pinaliwanag ni Lacson. Napanood ko nga yan. May interview siya. Talagang hinimay-himay niya yung kagaya daw kasi nung nangyari nung 2018 ba yun, yung budget nila na may binito si President Duterte na napakalaki, di ba? 2019 and 2019 budget. 2019 budget. So nangyari siya 2018, oo. Oo. Kaya si
saktong-sakto eh, si Escudero, bitter yan, at si Grace po, kasi talunan ni PRRD yan eh. Kaya nagamit talaga sila ng todo, di ba? Nagamit sila kasi talunan ni yan eh. Bitter yan si Grace po kasi feeling niya, siya na yung mananalo nun eh. Kaya nga hindi siya umano kay Mar eh. Kasi nanawagan si Mar noong 2016, di ba, magsama na tayo para makonsolidate yung vote natin. Yun lang yung kaparaanan para matalo natin si PRRD. Kasi lagi lang lagi nakabuntot si Grace po kay PRRD sa mga di ba, sa mga surveys noon. Tapos si Mar medyo malayo pang-apat. Si Marojas. Kasi pagtapos ni Grace si pa rin yun, si Binay pa rin yun eh. Tapos saka na si Mar. Kaya si Mar nanawagan na talaga. Alam mo naman si Mar ay ambisyoso. At ang laki ng niya. Dahil siya nga yung manok ng administration, di ba? Si Grace po na ambisyosa din. Siyempre yung tatay niya dati, namuntik ding dinaya lang ni Gloria, di ba? So akala niya magre-resonate yon sa kanya yung boto ni FPJ. Ay sumabit siya. Kasi hindi nga siya hindi siya American citizen nga siya eh. Wala siyang pinanggalingan, putok sa buho ang bruha. Uy. Di ba? Putok sa buho. Founding siya, Hindi nahanap yung oo, di ba? Hindi talaga nahanap yung kung sino yung nanay niya, ganun, di ba? Yun eh. Pero hanapin mo ako talaga, sure ako, yung si vocal dun si PRRD kung ba't siya tumakbo yan. Sabi lang niya, ayoko magkaroon ng presidente hindi Pilipino. Ang pinapatungkulan dun si Grace po eh. Si Grace po, oo. Oo. Yun na yun. Parang yun kasi yung tipping point na talagang tumakbo na siya eh. Yun na yun kasi talaga, nung time na yun, si Grace, salamat tayo kay Grace po, na-convince na si PRRD din tumakbo. Kasi di ba si Binay nasira na, tapos si Maroas naman noon medyo malabo. Talagang may tulog si Grace noon. Kasi di ba talagang ang binakbakan nila ng todo si Binay. Tapos kasi sila lang talaga eh, di ba? Nung hindi pa umaano si PRRD kasi magulo pa si PRRD, hindi pa umaano eh. Silang dalawa lang talaga yun eh. Bakbakan silang dalawa, di ba? So after no, na nasira na silang dalawa, ayan na si PRRD. Wala na. Pagdating ko sa mga debate, galing ni PRRD, ang mga tao talagang wow. Talaga? Iba talaga itong mga Duterte magbitaw ng salita. Hindi, at saka Miss Diba Joey. si Inday nung binitawan niya yung salita. Yung budget na yan, dalawa lang naman talaga nagko-control dyan eh. Si Tambi at saka si Saldico, sabi niya gano'n. Pagkatapos, di ba, it looks like na gano'n nga talaga yung sitwasyon. Talagang lumalabas talaga na sila talaga. Kasi di ba, I remember, nung bago pa pumutok tong BICAM report na ito, yung mga hindi nagsipagpirmahan sa BICAM report, sabi nila, hindi mo kami nakapirma dyan eh, ganyan, tsaka babalik naman yan kasi sa Congress. Tapos yung Congress, yung mga blanco-blanco nga daw, ang talagang message nga dyan, kung sinong mag-fill up. House. So, totoo talaga, kasi di ba kayo nagtuturuan, sinong nag-fill in the blanks, ganyan. I am 80% sure, House of Representatives. Oo, sabi ni Mother Dragon eh, sabi ni si Marlica, sabi niya si Saldico nga daw at itong si ES Bersamin nag-away. Kasi nga nag-aanuhan sila doon sa mga blanco-blanco. Mukhang totoo eh. Mukhang totoo yan. Yun yung sabi ng si Madam Marlica. Ako diyan sa blanco-blanco na yung kung paano nagkamiron. Dalawa lang in fairness sa Senado, mukhang between Congress and lang yan. Kasi syempre kung Congress lang yan, bakit pipirma yung presidente? So it's between them. Lahat sila diyan, di ba? Yan, kung Congress, Senate, saka sila, si BBM. Tatlo sila. Hindi ba pwedeng mga Congress lang eh. Wala, talagang ginahasa nila yan. Hindi, yung mga blanco kasi yan yung mga ng Congress eh. Kumbaga yung sa Senate parang, okay na kami ha, ganyan. Basta ito huwag yung pakialaman. So yung mga blanco, between na yan, Congress and the President. Tingin ko lang. Pero tingin ko, kung ang main event dyan, sila Tambi talaga. Oo, sila Tambi. Sila Tambi talaga yan. Kasi kung meron merong role yung executive doon sa insert, maliit lang yung 28 items kasi billions lang yung pinag-uusapan doon. Di hamak na sobrang mas malaki yung mga insertions kaysa dun yung sa mga black. Siguro baka mga wala pang 100 billion yung sa mga blank. Yung 13 pages, 28 items na tinutukoy ni Kong Ungab. Mas malaki yung sa talaga, mas malaki yung sa insertion talaga. Pero, kaya parang ang sa akin, tingin ko, talaga yan, pinagparaya tong sila sa Martina niya, si kayo nang bahala dyan. Meron yan. Kasabwat sila. I'm pretty sure kasabwat yung executive dyan. Pero, ang mainly nag-decide kung paano yan, sila Martin na yan.
Ayun. Nakakaloka. May nakaka-worry lang kasi paano nangyari nung 2023? 2024 budget. Tama, 2023 for 2024 budget. Baka mamaya may ganyan din, hindi lang nabusisi, no? Meron talaga kasi ano ang tawag dito, remember nung nag-grill nun si Senator Amy dahil dun sa sinabi niya na hindi ako agree dyan sa ano BICAM, ineme, ganyan pagkatapos nakapirma pala siya. Oo. Di remember yung ano, yung parang ayaw ko ng ano, yung meron kayo ano parang ano nga yung insertion, AX yata yung pinag-uusapan that time na parang merong 76 billion. Oo, gano'n. Tapos yung parang kinriticize siya na kinriticize tapos yung BICAM na yan, bakit walang ano, GMM, ganyan. Inurat niya yung BICAM pagkatapos na ano siya, na foot on the mouth si Senator Amy noon. Kasi later on nalaman na naka-isig pala siya doon. 'Di ba? Kasi parang ang palusot nun ni Senator Amy, hindi kasi kinuha lang sa akin yung ano na yan, that's for a different purpose. Kaso nga lang binigay mo pa rin. 'Di ba? Binigay mo pa rin yung isig mo. So ibig sabihin, nag-accede ka pa rin dun sa kung ano yung napagkasunduan dun sa BICAM. Ngayon, itong sa 2025 budget, that's 2024 budget eh. This is 2025 budget. So siguro she knows better now kasi alam niya babash na naman siya ng bonggang-bongga. So this time around, she made sure siguro na hindi na talaga siya magre-reflect yung ano niya. Nagre-reflect yung ang pangalan nito? Nag-reflect yung signature niya, ganoon. So if you remember, nabash siya dyan ng bonggang-bongga eh. And sa totoo lang, wala talaga siyang lusot doon kasi nag-appear yung ano niya eh. Nag-appear yung signature niya eh. Tapos, also, si Inday, di ba, nagsalita, nung umalis na rin siya sa DepEd, tapos nag-resign na rin siya doon sa ibang mga appointed position niya sa government. Ang sabi rin niya, may mali sa 2023 budget na tinry niyang i-correct sa 2024 budget. Kaso hindi na makorek. So kaya nag-resign na lang siya. Ayun. So, okay, yung meron din. He was talking about the insertions. Oo. Ayun. Kaya lang kulang, may remedy pa kaya? Kasi mukha talagang disparinghado tong budget na to. Pero just in case lang, ano kaya gagawin ng Supreme Court? Parang yung sabi kang ni Bersami nung napanood ko sa sa TV, parang sabi niya hindi raw pwedeng gawin ng Supreme Court. If ever daw, gagawin nilang yan talaga pagkatapos ng taon. Parang pagkatapos ng taon? So parang hindi ko alam kung may remedy dito kasi hindi mo naman pwedeng i-recall yung budget at ayusin uli kasi siyempre madidiring naman yung mga service ng gobyerno. Binigyan ng BICAM ng increase na 500 million, around 500 million ang judiciary. Doon sa BICAM. Di ba? Nag-request may request na budget ang judiciary. Meron silang additional 500 million. Bukod pa sa request nila? Bukod pa doon sa request nila. Alam mo, hindi ko talaga mag-gets kasi magre-request ka, depende, ito yung project ko, so kailangan ko na ganitong budget, ito yung operational expense ko, kailangan ko na ganitong budget. Usually, tinatapyas yan, hindi ko mag-gets bakit binibigyan mas malaki. Correct, Ms. Laika. Usually, nag-negotiate pa sila, di ba? Parang may negotiation going on pa niyan na ganito na lang instead of this much, di ba? Pero ngayon lang, parang din ako nakarinig ng, ito yung hinihingi, pero dadagdagan, wow. Kaya nga, doon pa lang, doon pa lang, makikita mo talaga na meron talagang issue on separation of powers. Yun talaga yung fundamental violation doon sa sangkaterbang insertion. Kasi nga, kung kunwari, meron kang program A, ang hinihingi mo sa program A is 5 million. Meron kang program B, tapos sa program B, ang hinihingi mo 15 billion. Ang ginagawa nila, yung program B mo na 15 billion, gawin na lang nating 5 billion yan. Tapos yung program A na hinihingi mo na 5 billion, doon ko ilalagay yung 10 billion. So nagkabaligtad, ang 15 billion yung A na. Tapos yung program B na ang nire-request mo 15 billion, 5 billion na lang. Pag ikaw tinapyasan ng budget, wala kang choice. You have to work within the budget, right? Correct. Kaya ginawa ni Inday, hinihingi ko 2 billion, ang binigay niyo sa akin 700 million. Di wala akong magagawa. I have to work within that budget. So kailangan mong gawa ng paraan yon. Ngayon, pag ikaw binigyan ka ng pera na mas mataas kaysa sa hinihingi mo, paano mo i-implement yung sobra? Hindi mo naman hiningi yun. Tsaka hindi naka-itemize na yun, di ba, Joey? Yung space na yun, yung space na 10 billion na yun, dahil hindi naman ikaw ang nag-prepare ng program na yun, the program is gonna come from who? Yung naglipat. Sa politikos. Sa politiko, di ba? So, sino magdidikta kung paano siya gagastusin? Kung saan sila makikinabang, ma'am. Ganun yun. Doon nila lalakihan. Saan sila makikinabang. Ms. Joey, may tanong po ako dyan. Di ba sa Constitution may provision doon na bawal lumampas ang ialat or ialat ng Kongreso kapag beyond sa hiningi ng President? So, meaning unconstitutional yung ginagawa nila? Natatandaan ko meron kaming parang semi-bardagulan nun ni Yusek Gades noon.
ang sinasabi nila, yun daw limitation, kung kunwari ang budget is kunwari 100 pesos, yun yung kinol na budget ng presidente. So yun yung total ng NEP, 'di ba? Yun yung Oo. total. So ibig sabihin, kapag nag-deliberate ng budget, si legislative, hindi siya pupwedeng mag-call ng budget na mas mataas kaysa dun sa kinol Tama. ng presidente. So 100 pesos lang yan dapat. 100 pesos lang yan dapat. Ngayon, ang ginagawa kasi nila para lusutan yung bagay na yun yung inexplain ni Gades at that time na nakasagutan ko siya ng wall to wall. Ang sabi niya, yung rule daw na yun, nag-a-apply lang daw yun sa regular budget. Yung mga budget na inaalatan ng mga programa na inaalatan ng ibinibigyan ng allocation. Hindi raw yun nag-a-apply yung ganong klaseng call sa unprogrammed funds. Kasi yung unprogrammed funds daw, hindi naman daw talaga yun binabudgetan. Kasi nga, subject daw yun sa conditions. So, yun din yung isa sa mga way nila on how to manipulate the budget. So, kaya nga di ba nagulat si Coco Pimentel noon, nag-ano siya noon na nagulat siya na bakit may 500 na social amelioration bigla-bigla? Bakit may ang tawag dito? Bakit kasi ang ginawa nila pinagtatanggal nila yung mga tawag dito yung mga project na ang funding ay may foreign funding. Yung katambal na funding na supposedly manggagaling sa GPA, nilagay nila sa unprogrammed funds. Kaya nalipat. Kaya nalipat. So I think that is where they found space para maglagay ng additional na pera doon sa regular budget. Para may space pa doon sa 100. Nagets mo ba nga? Na ano mo na nahahabol mo. So, for example, yung line A, go back line A and line B, kapag yung hiningi ng yung provision na yun applies for line A na hindi dapat sumobra doon sa hiningi sa NEP, and line B dapat hindi sumobra doon. Ganun ba yun? Tapos mag-i-insert sila ng line C doon na project, doon sila maglalagay? Ganun ba yung Hindi, kapag halimbawa yung lahat ng project mo na magpas ka dun sa propose na NEP ng presidente na ganito yung budget natin. Ang ginahalimbawa yung DPWH, masyado sila maraming project kasi alam mo na kung bakit, di ba? So tatapusin nila yun para magkasya dun sa propose. Ang gagawin nila, ililipat nila sa unprogrammed budget. So ngayon may space ka. May space ka ngayon sa DPWH na pera. So ngayon, dahil yung kinol mo na budget, na regular budget, is pangkabuuan, maaari kang magawa-gawa ng project mo within the regular budget. Tapos yun yung pupuntahan mo ng regular allocation. So kaya may nakapag-insert sila ng mga kung ano-ano mga programa na hindi naman yun yung mga ni-request. Pagkatapos, yung mga programa na dapat merong allocation, nilipat sa unprogrammed funds. Unprogrammed appropriation. Unprogrammed appropriation na yan, dapat hindi yan masyadong malaki. Kasi parang ano yan eh. Alam mo yun, yung parang hindi ko alam kung dapat ba siya, pero sa akin talaga hindi siya dapat malaki. Kasi parang iniisip, parang wala ka nang gustong gawin kundi yung, kumbaga kung malaki siya, ibig sabihin yung mga malalaking project na gusto mong gawin is parang hindi pa sigurado kung kaya mong gawin or kung mabibigyan ng budget. Parang nag-aantay lang ng barya. Parang gano'n. Kasi kung wala kang source ng funds, wala talaga, hindi siya supposedly mga priority projects yung mga yun eh, 'di ba? Ang impression kasi talaga na parang naggawa sila ng ganon in order to make a space dun sa regular budget para makapag-isip sila ng way to create a program na sila yung magde-decide kung ano yung paglalagyan ng pera. Yung time ba ni PRRD? Merong ganun, ma'am? Yung merong ang program, merong ang hindi program nawawala yan. Meron din. Pero hindi kasing laki nitong BBM administration. Sabi ni Kuya Cody, standby fund. Anong una kong intindi dyan, nakala ko standby fund. Yung pala hindi, standby project yan. Kumbaga na pag may perang, pwede natin gamitin. Kaya lang, dapat hindi siya malaki. Kasi parang sinasabi mo na, karamihan ng project mo, standby project. Usually, napupunta siya sa standby project. Kaya yung mga na lang, yung parang mga nice to have na project. Hindi siya yung priority na project. You mean like, hindi siya priority project. Parang siya, yung project na kung pwede, maambunan, okay lang. Nice to have siya. Yan ba yung yung 2024 sa 2024 budget ba na ang program appropriations? Yan ba yung may line or may provision doon na kailangan humingi ng pahintulot sa speaker bago galawin yung unprogrammed appropriation yan?
Pahintulot sa speaker. Hindi, yun yung ano, parang naggawa sila ng blanket authority na kapagka merong sobrang pera, yung mga national agencies, maaari itong kunin at ibalik sa National Treasury para i-implement yung iba pang mga project ng gobyerno. Mhm. That's the reason why they are pooling yung pera they were taking the money of PDIC, ng PhilHealth, ganun. Tatalino talaga sa corruption ng buwa. Na nakakano kami. Naglabas yung company namin ng computation kung magkano yung kakaltasin sa mga empleyado. Alam mo, 10% siya, mahigit. 10% ang sweldo mo. Yung 15% increase ng SSS, pag kinumpute mo, 10% ang sweldo. 10% ang sweldo mo, ang kakaltasin sa'yo pa, hindi pa yung... Oo, hindi pa ano yun hindi pa kasama doon yung babayaran ng kumpanya para sa'yo. Kasi di ba, nagbabayad yung kumpanya, nagbabayad ka din. Pero hindi yung babayaran 10% ang sweldo mo. Pag halimbawa, pag mga 20,000 yung sweldo mo, nasa 2,000. Pag 30,000 yung sweldo mo, nasa 3,000. So ngayon, kapag 30,000 pataas na yung sweldo mo, fixed na yung sa 3,000, kumbaga maximum. Pero kawawa naman yung mga natin, yung mga manggagawa natin na kumikita ng 20 to 30,000, 10% talaga ng tax ng sweldo nila napupunta sa SSS. Grabe, no? Para tayong first world sa para tayong dami-dami nating benefits sa laki ng deduction, no? Oo, yung PhilHealth mo pa na tumaas din, tapos yung tax mo pa. Ano pang matitira sa normal na manggagawa? Wala na silang uuwi sa pamilya nila. Naalala mo mi sa TikTok noon, yung nag-live tayo na merong umakyat na ang sama-sama ng loob niya kasi yung kaltas niya sa PhilHealth 750 pesos. Syempre normal na manggagawa yun. Kumbaga parang yung ang tawag dito, yung talagang meeting. Oo, yung talagang hand to mouth talaga. So ngayon yung mga ganung kalalaking mga changes, masakit sa kanila yun eh. Masakit yun, mabigat yun. Kasi sabi niya, ano na yun, parang 2 araw, yung dagdag din, parang 2 araw or 4 isang lingkong pwede mo napapasanin, ano? Oo, napapasahin mo na for 1 week. Oo. Yung 10% na sa SSS, pamasahin na yun. Di ba? Pamasahin na rin yun eh. Sobrang laki naman. Ayun. Grabe, nakakairita. Naalala ko tuloy yung Miss Joey sa NEDA na kaya daw nating mabuhay ng ilang 20 pesos ba yun or something 26 pesos per meal. Tapos kakaltasan ka ng 10%, so mabubuhay talaga tayo sa 20 pesos. Parang nakakatawa na talaga, better be ready with the funding for the dialysis clinics. Kasi most probably, kung ganyan yung nire-recommend nyo, edi makakasakit na kami lahat sa bato nito. Nakakasama ng loob, kakaltasan ka ng 10%. Tapos, sasabihin sa'yo na pagkasya niyo yung pera niyo kasi kaya niyo namang mabuhay per meal ng ganito. Yes. Ano yun? Sobrang kasi, actually kasi, tingin ko ang ginawa nila doon, yung sa 26 pesos per meal, ni-nationalize nila yung figure. Ang problema, hindi mo po pwedeng i-nationalize yung ganong klaseng figure. Kasi pagka kunwari, dinala mo sa probinsya yung 26 pesos per meal, maaaring kasya yun yung sa yung sa mga malalayong probinsya, na kung saan hindi mo naman talaga binibili lahat ng kakainin mo. Kasi ang tawag dito, pwede naman mag-forage ka, di ba? Pwede naman mag-ganun. So ngayon, ang gagastusin mo lang talaga, mga kondimyento dun sa kakainin mo. Mga toyo. Yun nga lang, kung mag-forage. Oo, yung mga ganun. Pero so doon, maliit ang gastos mo per meal. Pero, sa mga cities, dun sa mga Pilipino nakatira sa mga big cities, at sa mga talagang, hindi ka naman makakapag-forage lang, di ba? Hindi naman nakakasya yung 26 pesos. Ngayon, siguro baka ang ginawa nilang mean, ginawa nilang average. Yung average mo, hindi responsive dun sa reality. Kasi syempre, hindi siya representation ng kakayanan, hindi siya representation ng decenteng pagkain para sa bawat Pilipino. Manapapa, ang ginawa nila, pinakita nila yung range. Like for example, if you're living in Metro Cebu, Metro Davao, Metro Manila, ganyan-ganyan, ito ang amount na kailangan mo per meal. If you are living dun sa mga areas like class probinsya or whatever, yung mga ganyan, yung mga probinsya na hindi walang kasing na hindi kagaya ng mga big cities, yung mga ganun. O mag-ano rin kayo, mag-designate rin kayo ng amount na pwedeng amount na kailangan ng bawat Pilipino para makakain ng decente for every meal. Ang ginawa nila, ni-nationalize nila yung figure. Sorry Mimi, i-correct ko yung sarili ko. Mali pala ako ng tingin. Yung sinasabi ko palang 10% halos ng sweldo mo, employer share para yon. So yung sa atin, tumaas din pero parang 100 pesos mahigit lang. So para kung dating 900 yung kaltas mo, ngayon nasa parang 1,002 na or 1,050 ganon. So pero sabi nga ni Duterte, employee share SSS 5%.
PhilHealth 2.5, Pag-ibig 200 monthly. Yan tama. 5% yung employee share tapos employer share pala yung 10%. Ayun. Ayan. Pero justice pa rin, tumaas pa din. Bakit kailangan tumaas? Yung SSS kasi, meron talaga yung parang sinusunod na schedule kung kailan siya magtataas. So ngayon, natapat na yung pagtataas, i-apply na ngayong taon na to. I-apply na ng 2025. Ang problem kasi, ang kinakatampo rin naman ng mga tao, oo, hindi ikaw yung nagpataw nung increase ng collection sa SSS. Pero hindi ba dahil sa sobrang dami na sobrang taas ng inflation, ang daming mga gastusin ng mga Pilipino, marami nang nahihirapan. 'Di ba ang taas ng self-rated poverty na rin, ganyan. Baka po pwedeng i-suspend muna yung collection. 'Di ba? Kagaya ng ginawa ni PRRD dun sa PhilHealth. Actually, in fairness kay Pinoy noon, may mga time na ganyan din si Pinoy. Na parang sinususpend niya yung suspend niya. Ayun. Yun nga, baka naman po pwede na baka naman po pwede na kasi ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na ang dami ng Pilipino naghihirap. Para sa kanila maganda ekonomiya, mataas yung GDP, di ba? Kasi pag tinanggap nila, parang tinanggap nila na loser sila or failure sila. Ang magaling kasi dito sa gobyernong to, isa lang yung magaling silang gawin mag-collect. Magaling silang mag-collect. Mag-collect ng tax, mag-collect ng pera. Doon magaling ang Ayun. Doon magaling ang administrasyon. Gatcha, wag kang mag-spam. Iba-block kita, Gatcha. Tapos pinang bonus and Christmas party lang nila by millions yung contribution natin. Oo, alam mo ba, yung mga tao raw sa Malacanang, ang chismis sa kaparangan, 200,000 ang kanilang bonus. Wow, sana mula sa mula sa pinakamababa hanggang 200,000. Grabe no, sana man lang kung may magandang balik sa normal na Pilipino yung Kung halimbawa kumita ng malaki, tapos may bonus sila ng malaki, dapat kumanda rin yung benefits ng mga contributors. Kaya wala. Alam mo, may naalala ko talaga nung panahon ni Pinoy, nainis ako sa tax, sa PhilHealth. Nung nagkasakit ako noon, tapos hindi sagot ng ng health insurance namin yung ko kasi parang portion na kasi hindi accredited yung doktor. Kasi parang hindi accredited yung doktor. Hindi ko na sabihin kung kasi malalaman niyo kung ano yung sakit ko. And then, alam mo sabi ng doktor, since hindi accredited yung konti na yung sagot ng health insurance ninyo, ganyan. Gusto mo, natin yung sakit mo para mas malaki yung share ng PhilHealth. Kaya lang, pag lumaki yung share ng PhilHealth, syempre, magiging malaki din yung singil ko, yung makukuha ko. Alam mo, dahil talagang gigil ako sa gobyerno noong time ni Pinoy. Sabi ko, sige, Dok! Pakinabangan natin. Pakinabangan ko kaysa naman nakikinabang ng mga walang hiya. Alam mo, ganun yung pakiramdam ko uli ngayon. Na kung makakaisa ako sa gobyerno, mag-iisa ako. Kasi totoo. Wala naman napupunta ang maganda. Nung time lang ni Duterte talaga ako magbayad ng tamang tax. Talagang pa ako. Tumaas yung sigarilyo, okay lang. Ay, tumaas yung sigarilyo ng dote. Anyway, di ba? Tumaas yung sobrings, okay lang. Anyway, makikita mo yung resulta sa bayan eh. Pero ngayon, parang kung kaya mong mag-iisa ka. Kasi ano mo namang iniisahan ka din. Actually, yung mga kawatan nga, ganun din yung attitude nila. Alam nga namang sa Malacanang lang na kumakat ko. Dapat kami rin. Ganun din yung attitude nila, mami. Oo. Di ba? So ngayon, yun nagtatranslate rin sa citizen na, di ba? Bayad pa ba ng tax dito, buwisit? Ngayon. Sabi ni Solid Duterte, mas magaling mangolekta ngayon ng BIR ng under the table. Mas malaki ngayon. As in, sobrang laki ng hinihingi ngayon. So true. Itong complaint na to ay ilang beses ko nang narinig sa mga negosyante. Alam mo, isa pa yan sa problema ko. Sabi ko sa inyo, hindi laging masaya ang buhay ko nung time ni Duterte. Di ba, nilinis ni Duterte yung custom. Kasi sanay ako nang pag may mga import ako, ganyan. May tagalakad na ako, maglalagay lang ako, tapos hindi na ako mahihirapan. Nung time ni Duterte, kailangan ko ako yung mag-ayos kasi wala ka ng fixer eh. Pahirapan, Miss Laika. Oo, nahirapan ako. Damit ngayon babayaran ko, pero nahirapan naman ako maghapon ako naglakad kasi syempre lalakarin mo yun eh. Medyo mahirap yung paglakad ng mga custom na yan. So, pero in fairness, na-realize ko na maganda to kasi umaayos yung gobyerno. Nawawala na yung fixer, nawawala na yung di ba? Yun. Ngayon wala na rin fixer. Wala na rin fixer ngayon, Mami Laika, kasi isa na lang. Isa na lang ang kumikita ngayon. Doon ka na mismo, no? Oo, isa na lang ang may hawak kayo ng custom. Pagkatapos, ang lahat kailangan maglagay doon sa taong yun. Ay, alam niyo sinasabi ko yung mga dyan, yung mga traders dyan, alam niyo kung sino yun. Ayun. Sabi ni Ako yung Filipino Movement, magnanakaw mga taga Duterte yun. Ano, ako, gusto mo umakyat? Gusto mo i-enlighten kami?
Bilis, last chance na to. Pag di ka umakyat, ibablock na kita. Ano yan? Si Ako ay Pilipinong Tanga Movement. Bilis, akyat na. Matrace nga yung IP niya. Ayan, i-trace yung IP mo. Ayop ka ha. Sige, trace yung IP mo. Subukan ko lang kung makuha ko. Oo. Yari ka. Sige kuya, para sabahan natin siya mag-lodge ng protest. Oo. Papadala ko siya patay na pusa. Sabi ni Apricot, mas pipiliin ng mga negosyante ma-under the table kaysa magbayad ng tamang tax. Mas makasave mag-under the table. Sana may middle class tax refund like in California. Ay, naku, alam mo, dito sa Pilipinas, ang hirap-hirap rin mag-process ng refund. Kasi, merong ang tawag dito parang, merong tax reprieve nung pandemic. Merong tax reprieve nung pandemic. Pagkatapos, ang ginawa ng tatay ko, ang binabayaran niya, yung dati pa rin. Parang ang significant nung reduction dun sa tax nung pandemic for 2 years yata yon. From 2020 Sa to amilyar yan, Miss Jo? Sa amilyar? Sa amilyar? business tax. Business tax, okay. Oo. Sorry. Property tax? Hindi individual yung self-employed. Oo. Income tax. Income tax. Oo. Income tax to. May siya, tawag dito, may ayun. So sa negosyo yun ng airpot ko eh. Pagkatapos, ngayon, apparently, parang ang lumalabas, nag-overpay kami ng 2 taon sa taxes. Ganon. Pagkatapos, alam mo ba, may mga months na hindi nakabayad may quarter na hindi nakapag-file yung tatay ko. Thinking na, hindi, may overpayment naman ako eh. Ganon. Anyway, ano lang naman yun, isang quarter lang naman yun. Pag kinuwenta mo yung overpayment namin, mas malaki pa rin kaysa dun sa isang quarter na na-miss. Ganon. Pero, syempre, ang BIR, mautak yan, di ba? Wala silang pake kahit nag-overpay ka. Wala silang pake. Ang importante sa kanila, quarter na yun, na-late ka, hindi ka nagbayad. So, therefore, kapag nila ng lahat ng penalties and whatsoever, ganyan. Wala talaga silang konsensya. Hindi pala automatic apply yan, Miss Joey, yung mga Hindi. so kailangan mong mag-request. Kailangan mo pa siyang i-request. Okay. Ayun. Kailangan mong i-process. Hindi rin naman siya ganun kadaling i-process. Ang hirap-hirap rin naman nilang kausap, lalo na pag-refund. Naku, Diyos ko, pakahihirap nilang kausap dun. Siyempre, nagastos nila yung pera, Miss Joey. Pero I don't know lang man, kasi wala na akong mga madalas na transaction ngayon sa government. I don't know lang kung bumalik ulit sa hirap. Kasi nung time ni Duterte talaga na wala man yung picture, dumadi naman. Alam mo yung pag pumunta ka, alam mo yung mangyayari sa'yo na makukuha mo to, maayos mo to ng gantong araw or gantong oras. Hindi katulad nung time ni Pinoy noon, before Duterte, parang hindi mo alam pa, balik-balik ka na lang. Parang, abutin ba ako ng 1 buwan bago ko maayos yung papeles ko to? Kung hindi ako mag-picture. Pero nung time ni Duterte, pag pumunta ka, alam mo na, ito, ganito, maayos ko to. And then, in 1 week lalabas. Oo. Ganun Alam mo kadali. ako, kung halos 11 months namin inasikaso yung estate tax ng tatay ko. Grabe, 11 months. Oo. Tangina, ganun ka barong. Tapos yung parang, alam mo yung BIR, yung parang gumagawa ng problema para sila yung solusyon. Oo. Alam mo yun? Tapos parang, hindi talaga kami nagbigay. Sige ba? Sige po, ayusin namin. Ganyan. Alam mo, kaya buti na lang talaga yung, hindi, ako kaya ko rin tinapat yung property tax, yung pagbili ko ng property nung after pandemic, kasi nahabol ko rin yung nung time ni Duterte. Kasi baka mamaya, pag after ng time ni Duterte, mahirap na uli yung, mahirap na uli ang mga ganyan, yung mga paglalakad ng mga papeles, yung mga property na papeles, ganyan, real property. So, ayan, ang bilis ko lang, natapos. Pero kung time ni Pinoy yan, o kaya baka ngayon, di ko alam ngayon kasi di ko naranasan, pero kung time ni Pinoy, ay nako, papahira. Alam mo parang, yung sabi ko sa'yo, di ba, maglalabas lang ako ng aso sa custom, parang nasa gitna ng yun sa Paranaque, sa Fairfax yata yun. Tapos, biglang yung papeles na galing sa kanila, nung aalis na ako, ay, kailangan ko ng kopya ng ganyan, tapos kailangan din ganyan ko. Magpa-xerox siya. Saan ako magpapa-xerox? Ay, meron po doon sa floor namin, tapos ang mahal ng xerox. Yung mga ganun. Na parang alam mong dinidengoy ka lang. Oo. Sana hindi na bumalik ngayon, pero tingin ko babalik kasi nga, di ba sa airport ka rin, balik na naman ulit sa dati. Wala kasing 888 I mean, hindi na kasing efficient before. Tama to si Kuya Foodie Dati takot ang mga government employee kasi may dial 888 para magreklamo sa mga masusungit na staff. Tsaka sa mga gumagawa ng katarantaduhan. Kasi imbestigahan ka talaga. Iimbestigahan ka talaga. Ay, may pag-usapan natin, ano mangyayari sa mga Afghan refugees? Na-process na ba, Joe? Na-process na?
'di ba nga, ang sabi ng, 'di ba nung January na report na merong around 300 na Afghan nationals. Hindi naman talaga refugee yung mga yan eh, 'di ba? Mga employee yan ng US government. So nung January sinabi meron na dito. Pagkatapos nung I think January 13 or 14, nag-release ng statement yung US Embassy in the Philippines saying na by January 15 and 17, lilipad na yung around 200 na Afghan refugee papuntang US. So, sabihin na natin, for the sake of argument, sabihin na natin na natuloy yon, yung 15 at saka yung 17. January 20, inauguration ni Donald Trump as president. Isa sa mga una niyang utos ay lahat ng Afghan refugee, lahat ng pupunta dito, papupuntahin dito ng mga Afghan national. At yung mga hindi yung mga kagaya ng mga dinala dito, canceled muna. So ngayon, meron ka pa around 100 na Afghan nationals na nandito sa Pilipinas. Anong gagawin natin dun? Sila. Andito pa sila, Mi. Nandito pa. Hindi nga natin alam kung natuloy din yung hindi nga natin alam kung natuloy din yung 200 na sinasabi ng US Embassy na boarded daw ng commercial flight ng January 15 and 17. Hindi rin naman tayo sure dun kung talagang nakarating yun dun So, well, anyway, at least, for the sake of argument nga, let's say sabihin na natin totoo yung sinabi nila na may napapunta ng Afghan refugee ng January 15 and 17. Meron pang around 100 na naiwan. Na inabutan na nung bagong regulation ni Trump, nung bagong putos ni Trump na hindi mo natatanggap ang US ng mga refugees. Ganon. O di, andito pa sila. Dapat bang managot dyan, di ba? I mean, patirahin mo sa Ilocos. O, patirin sa Ilocos, kaya patirin din sa gawing waiter ni Lisa para pag gusto niya mag-wine, may tagahawak siya ng wine, di ba? Para hindi si cheese yung sa bahay nila. Oo. Ayun. Sabi ng PNA nakaalis na daw. Pero yung yung statement kasi ng US Embassy, US Embassy Philippines. Pakita ko muna sa inyo to ha. Oh, wait. Yung mouse ko ay ayaw sumunod sa akin. Gwapo pa naman yung mga Afghanistan kasi yan mix ng mga Arabo at mix ng mga Russian. Oo. Teka ha. Ito. So, ito yung January 19 pala nila ito nilabas. Teka. Ayan. January 19 nila nilabas. Sorry, akala ko 13. January 19. Ang sabi nila dito, the government of the United States, just under 200 Afghan nationals arrived in the Philippines on January 6 for final processing of their special immigrant visa. All deported for, sinasabi nila all, lahat ng dumating, lahat pumunta na. January 15 and 17. Pero kasi, well, this is US Embassy, pero nung January kasi, ang report nila 300. 300 Afghan. Nung January o nung 2024? Ito lang, nitong first week lang ng ito yung mga report nila noon 300 Afghan refugees. Ayan, Newswatch Plus, 300 Afghan nationals. Nasaan yung 100 kung 200 yung bumalik? So nasaan yung 100? Yun yung tanong. Ayan, 300, di ba? 300. Pero ang sa statement, well anyway, kung yung statement ng US Embassy ang susundin, ang babasahin natin, ang sinasabi nila, 200 lang yung dumating. Tapos yung 200, nakapunta na ng US nung 15 and 17. Pero, bakit 300 yung naunang report? Asan yung... Baka may iba yung 300, iba yung 200. Hindi kaya gano'n? Oo nga di ba? Ayan o. Meron ba silang write-up nung January 6? Tingnan nga natin.
Alam mo, hindi naman sa pagiging masama ugali, kasi syempre kung halimbawa talagang mga Afghan refugees yan or ano. Ang ano ko lang yan, ba't hindi diretso sa US? Ba't kailangan dumaan dito? Diba? Parang kapal na mukha ng US na to, pinapangalagaan niyo yung bakura niyo, itatapon niyo muna sa amin yung gagawin niyo kaming ano. Eh, ano nga raw kasi siya, very political yung purpose. Kasi kailangan gawin yun ni Biden kasi for political reasons. Wala rin naman, di ba? Talo Wala sila rin ni Kamala. So, talo rin siya eh. Ginawa tayong kalasag ng US, Miss Laika. Tayong shield. Ginawa tayong kalasag ni Biden. Kaya, sorry, ni Biden. Ayun. Wala silang prior statement. Yung US Embassy, wala siyang prior statement noong January 6. So, yun lang pala yung statement nila nung January 19 na. January 19 na. pero meron tayo yung 300. Kailan yun? Anong date yun nung sinabing Yung lumapag? January 6 nga. January 6. Same ng period na sinasabi nitong page sa US Embassy. Pero sa US Embassy, sinasabi nila yung 200. Kailan dumating sa Pilipinas at kailan umalis? January 6. 200 lang. 200 lang daw. Ganun. Wala, nasan yung 100? Bakit ang report natin 300? Ba't ang report ng US 200 lang? Oo. Ayun. Pero Wala maiba bang- tayo, parang